So, makinig tayo sa tagapagsalita ng Department of Justice patungkol sa mga kaso na hinahandle nila dapat sa ating mga butihing senador. So, mag-update tayo. Hindi nga update. Sige, makinig po tayo ng update sa kaso ng mga senador. Ang Department of Justice, walang iba kundi si Attorney Polo Martinez. Attorney, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Sir Danny, magandang umaga po. Magandang umaga sa mga viewers. Okay, maraming salamat. So for now, di ba, binigay ninyo yung inyong after months of preliminary investigation, binigay nyo na sa Office of the Ombudsman, di ba? Itong mabigat yung kaso, itong recommendation ng plunder, graft at saka bribery against Senator Jinggoy Estrada, kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang mga DPWH officials. So, ito ho ba? So, ombudsman na ho kasi parang ombudsman na rin yata ang nakatanggap ng Blue Ribbon Committee report. Attorney Polo. Opo, tama po yan. Ang ombudsman po, Office of the Ombudsman, ang tatanggap talaga ng mga recommendation ng DOJ sapagkat ano po yan under their jurisdiction, ang mga respondents sa mga kaso po na yan. So it's up to them to make the final determination sa on the crimes to be charged, if any, if warranted. Okay, so yung recommendation nyo, plunder, if ever i-file yan ng ombudsman against kay Senator Jinggoy at saka kay former, kasi sila yung mga malalaking personalidad dito sa kaso na to, yung plunder, bribery at saka yung graft. Ano ho ba to? Di ba non-bailable to? Pwede sila ikulong? Tama po yun. I-file po sa Sandigan Bayan, tapos sa Sandigan Bayan po, bilang appropriate court, ang mag-i-issue ng warrant. Kung sakali ho na kung ang review ng ombudsman ay nag-agree po sila sa recommendation at findings ng DOJ. Okay. Normally, how long would it take for the ombudsman to really, kasi syempre, iba na naman yung investigation nila based on the recommendation ninyo dun sa, di ba, sa PI resolution? Hindi po natin masabi, sir, kasi may sarili pong internal procedure ng ombudsman. So nasa kanila na po yun. Sila lang po makakapagsabi kung gaano katagal abutin ang kanilang review. Okay. Pero for now, nagulat lang ako dahil binigyan nga ako ng advice din dito. Kasama rin din sa original, supposedly, doon sa mga tumanggap din na sinasabi nila, yung bribery, no? Yung issue ng bribery. Una dito, si Senator Jinggoy, 355 million. Pero nandito rin yung pangalan ni Senator Joel Villanueva, 600 million based on the testimony ni Bryce Hernandez. So bakit hindi ho nakasama dito yung tanong lang ng ibang mga nakabasa ng report? Wala si Senator Joel. Alam po natin na iba po ang kaso na hinaharap po ni Senator Joel before the DOJ. Hindi po siya kasama dun sa plunder complaint na hinain against Senator Jinggoy. So as to the specifics po and details, nasa na po yun prosecutors na nag-assess ng ebidensya. And nasa ombudsman na rin po na magre-review. So hindi po tayo makapagbigay ng detalye. Oo. For now, tama ko bang sabihin natin na kasi yung mga pinangalanan na di ba, yung mga kakasuhan nga dun sa preliminary investigation na ginawa nyo na halos 5 buwan. Di ba, kasama rin dito ang sila, yung mga yung state witnesses, sila Roberto Bernardo, si Gerard Opulencia, Henry Alcantara. So, kung ito na ay nasa witness protection program, idadraft na ho ba mga kaso laban sa kanila dahil sila nagbibigay ng mga vital testimonies? Sige sir, klaruhin na po natin, no? Tama po na draft linawin mo ang mga state witnesses na to sa kaso na plunder. So in this specific case, okay, linawan na po natin, sa case po na ito, sa plunder, ay na-drop na po sila as respondents sapagkat nakita po ng prosecution na magiging vital ang kanilang testimony sa pagbibigay ng information na valuable po sa prosecution. No? So, yun po yun. Yun lang po masasabi natin ngayon sa specific case na to, sa kaso na to, drop na po sila as respondents. Okay, sa kaso ng plunder, tama ba, Attorney Polo? Tama, sir. Tama po yun. Okay. Okay.
Okay. Yun ang pumunta. Okay. Eh, kasi alam ko meron na rin silang issue ng restitution, di ba? Nagbalik sila ng mga supposedly ill-gotten wealth. Nagbalik Opo. sila, di ba? As one of the conditions, di ba? Hindi po, not as one of the conditions, incidental lang po ang pagbalik nila. Okay, tanap. So, klaruhin din po, linawin din po natin yun na we've said this before many times over sa Department of Justice na hindi po kondisyon ang pagbabalik o restitution sa pasok sa program. Ang pinaka-importante po ay ang kanilang testimony at yung value that that testimony may add. Okay, restitution is something that is agreed upon by the parties. Okay? So, yan po yung nakalagay sa Memorandum of Agreement ng state witness or applicant to state witness with the Department of Justice. Okay? Ibig sabihin na pag-usapan po yun. Pero hindi po siya condition para ma-admit dahil ang pinaka-tinitingnan po talaga ng kagawaran ay yung laman ng testimony nila, yung substance. Attorney, di ba, NBI under ng DOJ, di ba sila ngayon yung parang agency na nagki-carry out itong ICC warrant of arrest laban kay Senator Bato? Kamusta ho ba ang so far? Kasi mayroon na yatang sightings or mayroong info na yata si Director Matibag. Ano ho ba ang magiging, let's say, as far as the DOJ is concerned, kayo ho ba ay talagang kailangan talaga may patupad na ito or ongoing pa rin ang manhunt? Kasi kahit na raw wala yung desisyon ng or komento from the Supreme Court, dapat daw i-carry out ito based on the Republic Act 1951. Linawin din po natin yan, sir, no? Alam po natin na ang gobyerno at ang Department of Justice ay kinoconsider ang warrant na to as valid and enforceable. Okay. Okay? So, yun po alam natin yun. So, at this point, ano po yung naging stance? Ang directive po is to stand down. Stand down po muna sa pag-implement and enforce ng warrant, sa pag-serve nito, because the government, the Department of Justice recognizes that the Senate as a co-equal branch of government. So, ibig sabihin, nung time po na Traffic enforcer na. load ng Senate, si Senator Bato, under protective custody, di ba? And that they surmounted and interposed sarili nilang mga challenges and defenses to the service of the warrant. Inintindi po natin yan dito sa department. At sabi po na Secretary Vida is to stand down. Okay? I-hold po muna natin yan in deference to them as a co-equal branch. Maliban po doon, alam natin na may mga pending petitions sa Supreme Court, sa Korte Suprema, and may application for PRO. So mas mainam na rin po na hintayin natin yung resolution ng Korte Suprema sa mga incidents, sa mga issues na ito bago po tayo gumalaw. Ngayon, deference lang po sa Court and deference sa Senate as a co-equal branch. Pero hindi po nangunguhulugan na ang warrant na to ay hindi enforceable because valid and existing po siya at enforceable po siya. Okay, so para yan, malinaw at least parang ang order is to stand down even kahit na meron talagang pwede ma-effect yung arrest. Kasi nga para to respect na rin ang High Court na co-equal at saka ang Senado. Pero wala na ako sa Senado ngayon wala na siya sa protective custody. Yung nga, nakaalis na nga sa Senado. Ibig sabihin, ang hinihintay na lang natin, kaya tayo nag-i-stand down for his arrest, dahil yung Korte Suprema wala pang comment on his case. Ganon? Tama po yun, sir, no? Correct po. May lang po, isang exception. Okay. Ang isang exception po sa paghihintay sa Korte Suprema, tama po yun. Hintayin muna natin ang resolution ng Korte Suprema maliban na lang kung nagtangka po si Senator Bato na umalis ng bansa. In which case, ito-consider po yun ng department as a mockery of justice, as stated by Secretary Vida, and that we will enforce the warrant. Yun po ang naging posisyon. So for now, sigurado naman, I would assume meron ng whole departure order sa kay Senator Bato. Sa alam po namin wala sapagkat ang whole departure order po o HDO ay may issue lamang ng korte. Kasi may restriction po yan eh. Pero i-recommend nyo ba? Pwede nyo ba i-recommend na rin? Di ba? Kasi inyong recommendation, pwede. Hindi, technically po kasi, legally speaking, dahil wala po siyang na-file na kaso sa kanya dito, hindi po natin ma-file yung HDO kasi kailangan may existing case. Okay. Diba? Sa local courts. Ang in-issue po ng executive branch through the Department of Justice ay ILBO, yung ILBO po na tinatawag natin, Immigration Lookout Bulletin Order through the Bureau of Immigration. So, yun po. Okay, kasi syempre may mga risk na baka malusutan na naman ng mga ahensya ng gobyerno. So, ibig sabihin, that will have a backlash
on the government agents, di ba? Yun lang nakikita ng taong bayan, attorney, di ba? We do understand, sir, no? But Ah, the issuance of the ILBO should provide the proper parameters and okay. oversight over Senator Bato should he intend no, Okay. to do something that would serve as a mockery to our justice system. Alright, sige. Maraming salamat sa ibinahagi nyo, attorney, sa inyong oras. Maraming salamat sa mga nakikinig. Thank you. Okay. Yan ho ang attorney Polo Martinez, spokesperson ng Department of Justice. Marami ho tayong nakuhang impormasyon, no? So, pinagbigyan yung kahilingan niya, humingi siya ng ano sa korte. Ang problema, ang Korte Suprema, hindi pa siya nagsasalita hanggang ngayon. Yun po, at nagbigay pa ng 72 hours ang Department of Justice, at saka yung si Bato. Alam nyo, ito nagiging problema po sa ating bansa. Kung bakit naman na may batas na po. Kasi sinasabi nga yung kaso ni Digong Duterte at saka si Bato magkatulad. Kanya lang hindi nila nakuha doon sa first attempt. Di kagaya ni Bato ay ni Digong nakuha doon sa airport. Ito si Bato, tinulak niya yung NBI agent na mga babae at nakipagtakbuhan. Pero kung nakuha siya, pareho lang ang kaso nila ni Duterte. So nakapag-apila siya, sabi ng gobyerno, standby muna kayo, hintayin natin yung sagot ng Korte Suprema. Ang utos lang pala, ang gagawin lang pala ng Department of Justice, lookout lang. Ibig sabihin, kahit saan magpunta si Bato, lookout, meron tumitingin ng tanong. Siyempre, sasabihin ba ni Bato kung nasaan siya? Nung umalis sa Senado ng madaling araw, kasama si Robin Padilla. Kaya medyo mahirap yan yung lookout na yan. Kasi yung lookout na yan, kung minsan, na tatakasan na iisaan din. Dapat naglo-lookout ka, nakatulog ka. Parang sa mga pelikula yan, yung kanilang inaaresto, pumasok sa isang building. So yung mga maaresto, nandun sila sa baba, nakasakay sa kanilang kotse, at naghihintay na lumabas yung nasabing suspect at kanilang hulihin. Yung problema, hanggang sa hindi nila nahintay na lumabas yung may nahuli sa building. O marami ako napanood na ganyan. Nakagawa pa sila ng mga iba't ibang mga parahan. Kaya yung mga lookout, naisahan. Yung mga pelikula, totoo yun eh. Yung mga may lookout na yan, totoo yan. Sometimes nalulusutan. Dito tayo ngayon nagkakaproblema. Bagamat sinasabi ng NBI, si Atty. Matibag, parang meron na daw silang site na nakita na nila. Kanya lang, hindi makagalaw ang NBI, hindi niya may silbi yung warrant of arrest dahil ihintayin pa ng gobyerno yung komento ng Korte Suprema. Paano kung isang taon? Kornya, pwede palang lumabas si Bato. Mamasilmas yan, pupunta na sa Senado, matiyan ng hearing. Kasi wala siyang warrant of arrest. Yun ang sinasabi ng Senado. Kaya umalis siya, wala siyang warrant of arrest. No, hindi pala pwedeng yung warrant of arrest. Kaya napakahirap po ang ganitong sitwasyon. May mga batas na po tayo internationally. Dapat sundin na lang yun. Ipasunod ng gobyerno pala yan. Pero kung mo nagapila,
Binigyan ng pagkakataon naman. Paano kung isang taon na siyang at saka lang sasagot ang Korte Suprema? Paano na yan, kaibigan? Hindi kaya panluloko na sa taong bayan niya ng Korte Suprema. Alam niyo naman po kung sino yung mga tao ng Korte Suprema. Majority ng husgado ron, o mga judge, associate, mga itinalaga ni Duterte. Ako, palagay ko, talaga sadyang ginawa ni Duterte ito para kung sakali meron siyang depensa sa korte. Kasi po sa atin sa bansa natin, ang pinakamataas ng Korte Suprema. Kapag sinabi ng Korte Suprema, lahat ng korte saludo. Kaya wala tayong magagawa. So, ang dapat natin gawin? Isa lang, kaibigan, magdasal po tayo ng gusto sa Diyos. Tingin natin sa Diyos ang tulong ng Diyos na ibigay na po ang nararapat na hustisya sa mga biktima ng Tokang at EJK ni Bato at ni Duterte at ni Bongo. Yun po ang aking dyan na may papayo. Yung panalangin sa Panginoon Diyos na nawa masigit siyang nakakahalam Kasi lahat naman nakikita ng Diyos. Wala tayong may tatago, sabi sa Hebreo 4:13. Lahat ng ginagawa natin, ayagman o lihim o ginawa mo sa gabi, ginawa mo sa araw, ang lahat ng yan nakikita ng Diyos. Ano po, kaya sabi sa Ecclesiastes chapter 12 na yung mga ginawa natin, pananagutin naman natin sa Panginoon Diyos pagdating ng araw. Pagdating ng araw pa yon. Paano kung sana makita sana natin yung hustisya habang nabubuhay yung mga biktima o yung mga loved ones ng mga biktima. Paano kung nagkandamatay ng mga yon? Naalala niyo mga comfort women ng Japan? Yung sa digmahan ng gera, kandamatay na sila. Wala sila nakuha. Yun po ang sinasabi ko. Sa Diyos talagang mananagot tayo. Yung ginawa ni Bato, kung natakasan niya manalimbawa, namatay siya. Pagdating sa Diyos, meron siya pananagutan doon. Kasi pumatay siya ng 30,000. So, hiji kayo, tokhang. Pero mas maganda sana habang nandun pa yung mga taong involved at saka yung mga nag-ahabang, makita sana nila. Kaya kung minsan, alam niyo, sa Biblia kasi, sabi ng Biblia, 14:12 ng Roma, lahat naman tayo mananagot sa Diyos. Kahit nabasa mo ng Biblia yung mga yan, yung mga criminals na yan, wala rin yan. Criminals na nga sila Kagaya ni Bato, dati siyang PNP chief, dati siyang pulis, naging chief of police sa mayor si Duterte sa Davao. Alam naman niya sila nung araw, napapanood ko. Pag nagsisilbi sila ng mga warat sa mga kapwa nila pulis, ang yabang ni Bato. Bakit ngayon hindi siya sumuko? Kaya sila Gigo Pangilinan, hindi mahigit sila Gumawa sila ng isang testamento sa Senado na pinasusukuran lang siya upang harapin ang kanyang kasalanan. Sabi naman ni Bato, Pangulong Marcos, kasuhan nyo na lang ako sa korte sa Pilipinas. Problema, hindi nga po siya pwedeng kasuhan dito. Kasi nga meron siyang warrant of arrest ng ICC. Kaya ang sinasabi ng batas, pag meron ka ng warrant of arrest from abroad, ICC, hindi ka pwedeng kasuhan dito. Kasi pag kinasuhan ka, natural, didikin ka rito, hindi ka makukuha ng ICC. Kaya hindi siya kinakasuhan. Kanya lang, yung hinihintay nilang sagot ng Korte Suprema, alam niyo naman ang Korte Suprema, tuta ni Duterte yan, sabi ko nga po, paano kung saan na lang sasagot siya after 1 year? So malaya si Bato,
magpakita kasi hindi siya pwedeng galawin ng NBI. Wala nga siyang warrant of arrest na kahit na meron siyang warrant of arrest, hindi siya pwedeng iserve sa kanya kasi nga naghihintay sila ng sagot mula sa Korte Suprema. Ito naman Korte Suprema, hindi ko alam bakit ang tagal-tagal naman sumagot. Alam naman natin ang realidad. Ang Korte Suprema, kanilang dinudyo sa yung Dutertes. Hindi nila dinudyo ang Diyos. Sila sa Duterte lang sila. Sigurado, hindi naman sa pag-ano. Sigurado ba kayo walang perang involved dyan? Siyempre, gobyerno eh. Gobyerno eh. Nagtataka ba kayo eh? Saan kinukuha ng mga Duterte's family? Yung ibinabayad nila sa kanilang abogado. Sa loob ng isang taon, naging milyonaryo si Nicolas Papan. Eh sinasabi nila, ito lang ang pera namin, ganyan lang ang pera namin. Pero magtataka ka, saan sila kumukuha? Kaya hindi na kayo magtataka kung yung mga Korte Suprema, nababasbasan din naman ng pera. Ayun na ang ilang palagay. Kaya sana umakto na kayo, Korte Suprema. Kasi yun lang naman ang hinihintay ng gobyerno. Kung makapangyarihan kayong husgado, pag sinabi nyo wag, ang gobyerno naman susunod. Pero alalahanin nyo po yung biktima nila. Hindi ba kayo nakokonsensya, Korte Suprema, yung mga judges? Hindi pa po ba kayo nakokonsensya? Yung 30K na pinatay ni Bato, pinatay ni Digonyo, at ni Bongo. Bongo naman ang umahok ng pera through yung Iglesia ni Cristo, si Carpio ba yun? Leonardo. Kasi sabi ni Duterte, yung daw Iglesia ni Cristo, masinop sa pera. Kaya kinuha niya si Leonardo. Yun naman ang binunyag ni ano bang pangalan yung babae na general manager ng PCSO, dating pulis, nagretiro ng mas maaga, at binigyan siya ng juicy na posisyon. Ngayon, tumatay isang state witness labang kay si Garma pala, Garma. Labang kay Digong Duterte. Sige, hanggang dito na lamang po ano. God bless us all. Lagi po tayong manalangin. Hingin natin sa Diyos. Siya po ang gumawang makapangyarihan sa ganitong laban. God bless us all po. Bye. Ang kaibigan kay Jesus, Brother Manny Boris. Kayo.